To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Hallelujah! Oh, napakababa ng energy ng aking tinuturuan ngayon. Shall we all rise? Let us continue to worship the Lord our God. Hallelujah! Let us give honor to the King of Kings. Di lamang dahil sa pagpapala mo, Panginoon, sasamba't magpupuri kami sa iyo. Dahil sa yaman ng iyong pag-ibig. Hallelujah! Ika'y Diyos We give you honor, Lord. at dakila. Hallelujah! Diyos purihin ka. Let us lift our hands. Diyos ika'y papupurihan ko. Purihin si Yahweh ng lahat ng kanyang ginalang. And we declare that every knee shall bow and every tongue that Jesus Christ is Lord. Ikaw ang tugon, ikaw ang sagot. Ikaw ang lahat, O Diyos. Mga kapatid, sa huling awit. Purihin ka namin, O Diyos. May biyaya o wala. At dakila, O Diyos, purihin ka. Hallelujah! Oh, glory to the King of Kings! Palakpak para sa Diyos na buhay! Oh, glory, glory, glory! Hallelujah. To you all the glory, all the praises. In the name of Jesus we pray. Everybody say, Amen. Makakaupo na po tayo. Paumanino, hangover lang ng anniversary. Amen. Hangover lang. Are you blessed? May kwento po Alam mo, ang isang taong nag-aapoy sa pagmamahal at pagsamba, hindi mo mapipigil yan. Passionate yan. Sa mga hindi pa nakakarinig ng kwentong ko ito, minsan po sa isang simbahan, meron pong isang matandang lalaki na hindi mapigil sa pagsamba at pagpupuri. Kada daw magtuturo si pastor at ang kada puntos nito'y nakaka-bless, sumisigaw yung matandang lalaki at sinasabing, Praise the Lord! Dumating po sa point, nag-invite po yung pinaka-pastor ng pastor na magtuturo. Sabi po nung admin, Pastor, ano gagawin natin to? Nakakaya po si Tatay Caryo. Sa tuwing nabebless, kaya hiyaw ng hiyaw at sigaw ng sigaw. Baka naman mapahiya po tayo sa invited speaker natin. Sabi po nung pastor, bahala ka nang makipag-usap kay Tatay Caryo. Ngayon, nung sila po ay nasa office, nakita nila, ang daming prayer request ni Tatay Caryo. Iisa yung laman. Bagong sapato sa kanyang pagsimba. Kaya ginawa nung admin, kinausap si Tatay Caryo. Sinabi niyang, Tatay Caryo, nakita ko po yung prayer request niyo, bagong sapatos para sa pagsimba niyo. Ay, oo, matagal ko ng panalangin yan Tatay Caryo, ganito na lang. Sa linggo, pagkatapos ng simba, may bagong sapatos kayo agad. Talaga? Opo. Pero sa isang kondisyon, pigilin niyo po yung emosyon niyo. Kasi may guest speaker po tayo. Tatay Caryo, ibang tao po yun. Hindi kayo masyadong kakilala. Baka kada, amen, hallelujah, praise the Lord niyo. Ma-distract yung pastor. Pwede ho ba, Tatay Caryo, pigilin niyo yung damdamin niyo? Para may bagong sapatos kayo pag uwi. Sabi ni Tatay Caryo, sige, subukan ko. Napaka-anointed nung pastor. Kada puntos talagang kinikilibutan si Tatay Caryo Ang ginawa ho nung admin, tinabihan si Tatay Caryo. Pumunto si pastor, sabi nung Tatay Caryo, Sabi, Tatay Caryo, ang sapatos. Napipigil siya. Kada puntos ng pastor, talaga namang nakaka-bless. Sasabihin niya sana,
Tatay Karyo, yung sapatos. 7 puntos. Biro mo 7 puntos yun. Kada puntos ay 15 minuto. Pigil na pigil si Tatay Karyo. Sa 4 puntos, parang ihimatay na siya. Hindi niya mapigil magpasalamat sa Lord. Naranasan niyo ba yon? Yung sobrang galak mo, parang sasabog yung puso mo. Pag hindi mo inilabas yung pasasalamat. O yung sa sobrang galit mo, hindi ka makapagpigil, gusto mo mambatok. 2 lang yan eh. Hanggang sa 4 na puntos, tumayo na si pastor at sinabing, Pastor, di ko na kinakaya. May sapatos o wala. Praise the Lord! Nagulat po lahat. Kasi talagang hindi mapipigil ang isang tao kapag nag-uumapaw ang kagalakan sa pagsamba. Sana all, kagaya ni Tatay Karyo. Pero ngayon, papayagan ko po kayong mapapraise the Lord kapag na-bless po kayo sa bawat puntos. Amen! Sabihin po natin, practice na, praise the Lord! Christ is the answer! Purihin po ang Panginoon. Sa matagal na panahon na napakaraming tanong ng buong sanlibutan, buong tao sa daigdig. Wala ho yatang tao na walang tanongin. Amen ho ba? Lahat tayo may tanong. Sa bawat araw ng buhay po natin, may desisyon dahil po sa ilang mga katanungan ng ating buhay. May mga tanong na kayang-kayang sagutin, lalo na ang bata, di ba? Paborito ko po to kapag magtuturo ako sa puninarye. Pagka po meron po tayong tuturuan, pagka funeral service, meron pong isang batang nagtanong, ang sabi niya, Tatay, nanay, kailan ba namamatay ang tao? Napakadaling sagutin, napakadaling tanong, pero mahirap sagutin. Sa buhay po natin, hindi lahat ng tanong ay madaling sagutin. Sa buhay po natin, at hindi lahat ng gusto nating sagot sa ating tanong, ay siyang ating madidinig. Minsan po namimili po tayo ng gustong isagot sa ating mga tanong. Pero ang totoo, may tamang sagot. Walang tanong, walang pagsubok, walang problema, walang pangyayari sa buong daigdig na wala pong sagot. Nung bata po si Pascay, napakaraming tanong niyan. Lalo na nung nag-second akong pagbubuntes kay Kat, lagi niya sinasabi, Mami, buhay ba yan pag nilabas mo? Sabi niya ganon. Kasi nagtataka siya eh. Malikot yung isip niya sa kanyang pagtatanong, paano nabuhay? Paano yun? Di ba siya Paano siya natutulog? Paano niya malalaman kung gabi na? Ano itsura sa loob? Paano siya kakain? Ganon. Buti na lang, kumadro na ako, naintindihan niya tindi, basta ang mahalaga, tama ang sinasagot ko. Ganon si Lord. Naiintindihan mo tindi dahil hindi ka naman talaga nakikinig, gusto mo lang magtanong, sasagutin ka niya. Naintindihan niyo? Minsan, may mga pag-iipag-usap tayo sa Diyos. Ang totoo, hindi ka naman interesadong sumagot ang Diyos. Interesado ka lang sa nararamdaman mo na ilapit sa Kanya at tumugon agad na hindi mo na madidinig kung ano ang paraan. Mahilig tayo sa shortcut. Amen. Mahilig tayo sa madalian. Mahilig tayo sa instant na siyang ginagawa ng kaaway ngayon Hindi lahat ng instant makabubuti sa atin. Kasi minamadali na ang panahon, nagmamadali na ang tao at naghahabol na sa napakaraming ginugusto niya sa buhay. Sa kaninang umaga, nagturo ako, sabi ko, ang buhay ay hindi isang habulan. Ang buhay ay hindi isang kompetisyon na lagi kang parang may kalaban at lagi kang dapat manalo. Ang buhay ay wala kang kahabulan. Ang pagpapalay hindi hinahabol, hinahanap. Hanapin niyo sa Bible verse ng Biblia, ang pagpapalay habulin mo at ang pagpapalay ba pupunta sa'yo? Meron bang ganon? Hindi Humanap ka at ikay makakasumpong. Amen? Kumato ka at ang pinto'y bubuksan. Humingi ka at ikay bibigyan. So kapag tayo humanap, nandoon na yung maraming bagay na sa paghahanap po natin, marami tayong madidiskubre. Subukan mong maghanap ng tumatakbo. Sa paghahanap mo, madidisgrasya ka, madadapa ka, matatagal ang paghahanap mo. Mag-slow down ka sa paghahanap. Magbulay ka. Namnamin mo habang hinahanap mo. At umaandar ang takbo ng maayos na isipan, hindi man nasusumpungan po natin. Sa dami ng katanungan, mula noon hanggang ngayon na maaaring walang sagot, ngayon po ay nasagot na. Christ is the answer. Amen! Hallelujah! Sundan natin yung anniversary. Ang topic po natin, it's all about Christ is the answer. Sabi mo sa katabi mo, alam mo na. Alam mo na, alam na this. John 14:6, Jesus answered, I am the way. Everybody say, the way, the truth, and the life. Didiin natin sa kaluluwa natin,
I am the way, the truth, and the life. Alam nyo, hindi lahat ng sinasabi nadidinig ng tenga. Kaya sa tuwing tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos at magko-confess, dapat nadidinig ng ating spiritual ears. And no one comes to the Father except through me. Tapos na labanan ng digmaan, ng debatihan. Ito lang verse na to, tapos na. Nakikipaglaban ba sila at ipinagdidiinan ang kaligtasan ay relihiyon? Nakikipagdigba ba sila at nakikipagdebate na may ibang paraan papuntang langit at kaligtasan para magkaroon ng buhay na walang hanggan? I-quote natin ang John 14:6. Tapos na labanan, tapos na digmaan. I am the only way. Daan. Pag sinabing daan, ano ba ang dadaanan natin? Daan ng pagbabago? Daan ng pagpapala? Daan ng isang kaayusan? Daan para magkaroon ng kapayapaan? Daan para magkaroon ng gamot sa kabalisahan? I am the way. Hindi ako sagot sa isa sa mga daan. Ngayon kasi uso na ang ways, di ba? Wasting of your time. Pagka may ways, di ba? Kayo po, mga taga-Laguna bisita natin, palakpakan natin ang Panginoon sa mga taga-Laguna. Praise God. Sana Laguna ang aga kaysa sa'yo. Oy, naparinggan. From Laguna, bago mag-second service, nandyan na sila. Hindi ko alam kung gumamit po kayo ng Google, ng Waze, or inalam nyo muna bago kayo nagpunta rito. Ngayon nagiging madali ang lakbayin. In reality, kung halimbawa pupunta ka sa unfamiliar place, madali na para sa'yo na yung unfamiliar ay maging familiar. Dahil isang Google lang, isang research lang, nakakakuha na natin, nagsasalita pa. Mag-ingat sapagkat merong bus. May magaganon pa eh. Diba? Nadidinig nyo yun sa Waze, ops, may traffic na matadaanan. O mga matipong ganon. Kung sasabihin mo, teka, ba't niya alam? May traffic nga. Ngayon parang, kung titingnan mo, parang wala na yatang imposible. At nag-google na rin. Sabi ko nga sa inyo, meron akong kakilala eh. Nagpa-laboratory. Sabi ko, pinabasa mo na ba sa doktor kung ano result? Hindi na, pastora. Alam ko na sakit ko. Bakit? Ginugel ko na lang eh. Alam ko na eh. Ginugel ko rin kung ano gamot. Imagine, kapag may masakit sa'yo, i-research mo. Kapag mayroong sign ka, i-research mo. Sinasabi ng Google. Ayan, signs na may UTI ka. Signs niya na may allergy ka. Pati nga, gamot, i-google mo eh. Para bang wala ng privacy. Alam na, pwede mo nang malaman ang maraming bagay. Buti pa yon, walang privacy, pero bakit yung Christian life natin, pina-private natin? Sana yung Christian life natin, wag private. Ihayag natin na ang tugon at sagot kung bakit ka nagpapatuloy sa laban ng buhay, Christ is the answer. The way, the truth. Dumarating ba sa punto ng buhay natin, napakaraming kasinungalingan sa isipan mo na nagbabangga-bangga ang buong universe sa isipan mo. Teka, bakit ganun? Ba't nangyari to? Kung kailan nag-tights ako, tsaka ako nagkasakit. Kung kailan nag-tights ako, nawalan ako ng trabaho. Kung kailan nag-tights ako, nagkagipit-gipit. Christ is the answer. Kaya ka nawalan ng trabaho nung mag-tights ka kasi hindi na bagay sa'yo ang maliitang trabaho, malaki yan na. Dahil nag-tights ka, malaki na ang pagpapala mo. Bakit ganun? Kung kailan nag-tights ako, nagkasakit ako, para lang patunayan ko sa iyo na may re-retokohin sa katawan mo dahil nag-tights ka, bibigyan kita ng mas malakas na katawan. Alam niyo, sa totoo lang, kung di natin tutulungan ang ating sarili sa paglapit sa Diyos, hindi natin makikita ang maraming tugon at sagot sa lahat ng mga kalituan ng buhay. The truth. Ang katotohanan, nilikha tayo ng Diyos hindi para dahop. Mula po nung ako'y 13 anyos na nagpakilala ang Diyos sa akin at 16 anyos nagsuko ng buhay sa Panginoon. At the age of 17, worker na ng Panginoon. 18, assistant pastor. Bago mag-19, church pastor na po ako. Until now, 27 lang ako, pastor pa rin. Yun lang, hindi ko ma-overcome, magsinungaling sa edad. Joke. Di ba? Di ko nakita na ang Diyos hindi tumugon eh. Inosente nga ako nun eh. Imagine, mula sa Luisoy, lalakarin ko, laka. Hindi ko nakikita ang hirap ng paglalakad at init ng araw at kapos ng pagkain. Pagpunta lang sa gawain kasi masaya ako. Maligaya ako. Importante ito. Nasa katotohanan ang pupuntahan ko. Di ba pag sigurado ka sa sinasabi mo, tapang mo? Pag sigurado ka sa pupuntahan mo, ay wala kang talagang sisinuhin, mapuntahan mo lang. Nandito tayo sa katotohanan na sigurado ang buhay pag na kay Kristo. Amen. The truth. And palakpakan natin si Lord. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyong pigilin eh.
Hindi naman ako yung pastor ni Tatay Cario. And the life. Everybody say life. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Everybody say prosper. Ops. Pag sinabing prosper o prosperity, parang paramihan ng pera ata ito Parang palakihan ng bahay. Paramihan ng diploma na nakasabit sa dingding. Parang paramihan ng assets. Parang pagarbuhan ng damit at tatak ng bag na daladala. Yun ang misconception natin when it comes to the word prosper. Prosperity. May mga taong mamahalin ng kama pero hindi mapagkatulog. Pero ikaw naman, grabe. Pantal-pantal ka na sa dami ng surot pero ang sarap ng tulog mo. Hindi mo na malayan. May mga taong napakaraming pwedeng kainin. Hindi maisip kung anong kakainin kasi maraming bawal sa kanya. Pero ikaw naman, Roland, eat all you can. Wala nga lang kakainin. Kaya nasisihan ka kung ano lang ang pagkain na meron ka. Ano nga ba ang yaman? Ang buhay ngayon ay hindi paramihan ng pera. Pasayahan na ngayon at paligayahan kung ano meron ka sa hirap ng daigdig na tinatahak natin. Pero ito ang alam ko. Walang anak ng Diyos na nagpatuloy na pinagdahop dahil ang Diyos na manlilika ang nagkakaloob because Christ is the answer. Amen! Intro pa lang po yan ng John 14:6. Saan pwedeng sumagot ang Lord? Anong struggles natin ngayon? Lahat ng tao nagkakaroon ng struggles. Struggles ko yung work ko Struggle ko ngayon yung relasyon ko Struggle ko ngayon yung sarili ko Bakit? Sabi ko magre-reduce na ako Pero ito pa rin Parang ako lang nung araw. Parang noon, ang isip ko, yung pa rin ang bewang ko. Tsaka balakang ko. Kaya pag hinibigyan ako ng sales lady ng XL, nagagalit ako. Sabi ko, medium lang. Ito ho yung medium. Sabi ko, hindi, mali size niyan, mali. Kasi in denial ka. Di ba may mga struggles tayo na hindi natin matanggap? Ang struggles, hindi tinatakbuhan. Hinaharap na kasama ang Lord, dinideal. Amen po ba? Sabi ng James chapter 1 verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be matured and complete, not lacking anything. Huwag kang mabagot, huwag kang mainip, huwag kang mapikon sa buhay. Dahil ang buhay talaga, kapag haninamnam mo ang mga bagay na negatibo, nakakainis talaga, nakakairita, nakakainip yung mga hinihintay mong sagot. Kasi kapag ikaw ay nabubuhay para sa Diyos at sa Diyos, anumang struggle ng buhay, matatawid natin everyday. Amen o ba? Walang struggles na hindi natin kayang i-overcome. Kasama sa buhay ang mag-struggles. Wala pong hindi tayo exempted. Kaya nga, real talk lang real talk. Pwede bang pag pumunta ka sa palengke, sabihin mo, ang Diyos ang magbabayad nito. Bahala na si Lord. Mangungutang ka. Sasabihin, paano po babayaran? Si Lord ang magbabayad. God will provide. Pwede mo bang sabihin doon sa uutangan mo? Sa pakakasalan mong wala kang trabaho. Sasabihin ng babae, paano mo ako bubuhayin? Ang Lord ang ating buhay. Alam mo ba yun? Hindi. May real talk tayo dito. Meron pong common life. May realidad ng buhay. Si Jesus ba, hindi naging normal na tao? Normal. Pero merong supernatural na nakapalob sa kanya. Karpintero nga Nandiyan po ba kayo? Kaya lang to the highest level yung wisdom and knowledge. Akalain mong bata pa lang, nakikipagtagisan na sa mga religious leaders? Sa nasampungan ng kanyang ina? Nagwawala ka ilang araw na, yung pala nandun nakikipagkwentuhan patungkol sa kautusan at sa kapangyarihan ng Diyos. Mataas yung wisdom. Pero iyan, nabuhay bilang tao. Kasi nga, nagkatawang tao. Nagtrabaho. May nanay, may tatay. Nung mamamatay na, inalala niya yung kanyang nanay. Sabi niya, anak, alalahanin mong yung ina. Ina ang yung anak. Sa huling 7 wika. Bago mapikit ang kanyang mata, in-acknowledge niya yung nanay niya, ibinilin doon sa anak. Lumalabas yung pagiging tao pero Diyos na totoo. Si Jesus, bago kunin ang kamatayan, tanggapin ang malupit na kamatayan, may struggles. Alam niya kung paano siya mamamatay. Alam niya kung anong hirap ang kanyang nanamnamin. Kaya nga sabi niya, kung maaari, humirit pa. Ilayo niyo po sa akin ang saro ng paghihirap. Pero
kalooban mo pa rin ang mangyari, maganap. Pero yung struggles niyang yun, hindi niya hinayaan na malunod siya ng struggles. Alam niya kung saan siya pupunta. Alam niya sino lalapitan niya. Walang iba kundi ang kanyang ama. Next is, Christ is God's answer to our disappointment. Tanong, sabihin mo sa katabi mo, na-disappoint ka na ba? O, di ba? Walang tao rin na di na-disappoint. Mga minor lang to, pero nagiging major kapag hindi na-address kung paano po ito masusolusyonan. Yung disappointment, kapag hindi na-address at hindi na-overcome, mapupunta ka sa discouragement. Pag na-discourage ka na, madidepress ka na. Nandyan po ba kayo? Bago lumala ang sakit, may signs and symptoms muna po yan. Hindi mo na agapan. Sabi nung friend ko, sa panahon ngayon na hindi natin alam kung safe pa ba ang mga nakakain natin, ang mga taong nakakasalamuhan nating may sakit palang nakakahawa, ang hangin na may dala pong virus nito, kapag may naramdaman ka na, hindi masamang maging OA, magpa-check up ka, pero nananampalataya kang meron kang long life. Di ba ang ganda nun? Hindi pwedeng layhas ka ng layhas. Si Benny Hinn, may mga doktor sa paligid pagka nagpapagaling Receive healing in Jesus' name. Tapos siya check upin ng doktor yon, i-confirm ng doktor, magaling. Nandiyan po ba kayo? May medisina na ina-anoint ng Lord. Kapag hindi na-cure yung disappointment na yan, disappointed ka sa buhay, mangyayari niya, madi-discourage ka na, at yung discouragement na yan, lumala pa, made-depress ka na. Ang depression ay isang malalang sakit ng isip at ng puso na aapekto sa katawan hanggang sa ikamatay mo na. Imagine, yung damdamin mo nakakamatay na ngayon, yung isipan na bagsak nakakamatay na ngayon, kala ko kutsilyo lang ang nakakamatay. Kala ko lason lang. Kala ko sakit lang ng pisikal. Ibang mag-isip na ang tao. Pikunin na ngayon ng tao. Nandyan po ba kayo? Ang daling mapikon. Sabi ko nga sa kalsada, kahit maingat ka, kung di maingat ang makakasalamuha mo. Siya na yung umovertake, siya pa yung nanlilisik ang mata. Minsan natutuwa ako kay pastor dyan Daddy, ino-overtake ka na tayo. Yaan mo siya. Hindi naman makakamatay yung sigaw niya. Ginaganon pa si pastor dyan. Sabi ko, Daddy, tinamaan ka ba? Hindi. Binaril ka. Wala namang bale. Grabe, mapipikon ka sa kalsada. Naiintindihan ako na, kanina lang sinundo ko ni Leo Kala ko natanggal yung Leo na wala? Salamin ng, salamin ng kanyang sasakyan. Ang laki-laki pa ng space, ginit-git kami. Napasigaw si Maylin Sabi ko, hallelujah yun Hindi tayo makakapili ng lugar na puro payapang taong makakasalamuhan natin. Lunes bukas. Yung mga nagtatrabaho dyan, hello, hi. Ayan naman ang boss ko. Ayan naman mga ka-work ko. Minsan wala pa yung sitwasyon na di-disappoint ka na. Bakit? Nasa isip mo na kasi Ay, pustahan tayo. Yung boss ko niya, marami na may uutos yan. Kasi pag sinalubong natin ang bawat araw na kasama natin ng Diyos, kahit yung realidad na nakaka-disappoint, ma-overcome natin dahil merong Kristo na sumasagot para ayusin ang maling nararamdaman natin. Biro mo ang disappointment na mararanasan nung kinasal? Kasi kaya ganun karami. Napagtanto nyo, bakit kakapusin yung kasalang yun sa alak? Kasi sa Jews, sa panahon noon, ang kasalan, ang handaan, inaabot ng 2 linggo. 1 linggo, 2 linggo. Hanggat hindi po nakakarating yung mga ibang tao. Talagang kakapusin. Kapos na. Ang nakakita si Maria, na ina ni Jesus. Sabi nga ba, malapit na kamag-anak to, malapit na kaibigan, kaya nandun sila lahat. Alam ni Mary na may kakayanan yung kanyang anak. Kaya nilapitan Kung makikita mo, sabi ni Lord, Ginang, hindi pa oras. Napasan nyo ba yun? Ibang mga version? Wala, panic na si Mary. Pero alam nyo ba, sabi ng mga Bible scholar, bagamat sinagot ni Jesus na hindi po papanahon, pumunta si Mary doon sa kusina at nakatingin kay Jesus. Kasi alam niya na hindi matitiis ni Jesus ang ganitong sitwasyon. At napagtanto ba natin na ang unang himala na ginawa ni Jesus, hindi magpagaling, hindi magpalakad ng pilay, magpakita ng bulag, kundi pwede naman kapusin Kamamatay ba nila pag kinapos sa alak? Sandaling pag-i-issuing ka, gano'n naman talaga Pag may handaan, masarap na ipinakain mo, sasabihin, hindi naman maganda yung damit ng bride. Tsaka ba't ganun yung lalaki na kasi mangot? Ba't umiyak?
O gwapo na at maganda. Sabihin, ba't gano'n? Nagutom tayo, tagal naman ng sermon. Lahat ng gusto mong gawing maganda, may masasabi pa rin ng tao sa'yo. Huwag natin masyadong i-please ang tao, ang masyado nating i-please si Lord. Medyo extreme, ha? Di baling magalit ang tao, wag lang magalit ang Diyos eh. Di baling masaktan ng tao sa atin, wag lang masaktan ang puso ng Diyos. Di baling malungkot ang tao sa atin, wag lang malungkot ang Diyos. Pagka yun ang pananaw natin, mas maraming masaya sa atin, mas maraming magmamahal, mas maraming magpapala. Kasi inuna mo lahat isentro ang Diyos because He is the answer. Amen! Palakpakan natin si Lord. John 2:1-3. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Sumagot naman si Jesus dito, di ba, kagaya ng sinabi ko. Pero anong ginawa ni Jesus? Di pa panahon. Ako ito, interpret ko lang, teka, may natitira pa eh. Yung talagang dapang-dapa na, ubus na. Kasi meron pang lulusot eh. Hindi, meron pa, nakalimutan, may isang banga pa eh. Hindi, wala na talaga. O, obos na ba? Tapos maghahain na uli? Huling inom na ba yon? Punta kayo doon sa likod. Tapa-tapayang tubig yon. Inanoint ni Lord. Imagine, tubig, ginawang alak, the first miracle of Jesus. Ano ang pwedeng gawing pagpapala sa'yo na problemang dala mo ngayon? Yung problemang dala mo ngayon, okay, sagad ka na ba? Tuyo ka na ba? Ubus na ba lakas mo? Yung problema mo ngayon, gagawin kong pagpapala. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Every man at the beginning set out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior you have kept the good wine until now. Tataka sila. At ang huli pa, akala mo special yung mga tao, the same person, kaya nalamnam nila, teka, bakit iba lasa nito? Di baling mahuli, basta sa bandang una, pinakamalaki ang pagpapala. Kaya nga may nahuhuling nauuna. Naiinggit ka na ba sa mga kasamahan mo sa work dahil nag-promote na sila, ikaw hindi pa? Nagsipag-asawa na, may mga jowa na, ikaw mas maganda ka naman sa kanya, ba't gano'n na kailang jowa na to, ako wala pa. Hamak naman ang level ng ganda ko sa kanya. Pero nakatatlo ka na, ako ni isa, wala. Grabe, mas matalino naman ako sa iyo, pero ba't mas malaki ang pagpapala mo? Mas masipag ako sa iyo, pero bakit ganyan? Mas madiskarte ko. Hanggat ikinukumpara natin ang anumang meron tayo at kulang sa atin sa iba, hindi natin makikita ang kayang gawin ng Diyos at ang mayamang biyaya at pagpapala na inihahanda ng Diyos. Hindi hinayaan ng Lord na ba-disappoint tong mag-asawang to. Sa tingin ko nga, hindi niya alam, nagpapanik na, oh. Pina-enjoy ni Lord, oh, enjoy your wedding, come on, enjoy. Hindi killjoy si Lord. Ang nagpapanik na, yung mga punong abala. Ayaw ni Lord na naiistorbo ang kagalakan natin sa panahong pinasasaya tayo ng Diyos. Diba sabi ko sa inyo last week, may biyayang panglupa at may biyayang panglangit. Yung biyayang panglupa, karamihan dito hindi maiaakyat sa langit. Pero yung biyayang panglupa, galing sa Diyos na inaabot sa mga taong nalulugod ang Diyos. Biyayang panglupa, ano po? Abundant life. Hindi lamang malusog na pangangatawan. May magandang hanap buhay. Higit sa tamang oras, kumakain ka, sobra-sobra pa. Dati, ano hinihingi mo? Bisikleta lang. Nalugod ang Diyos, binigyan ka ng motor. Nalugod pa rin ang Diyos, binigyan ka ng tricycle. Lalong nalugod ang Diyos, binigyan ka ng owner. Nalugod ang Diyos, binigyan ka ng Fortuner. O, di ba? Yung patataas ang pagpapala, matuto lang maghintay. Huwag madidisappoint sa panahong may inaasahan. Kung hindi man ibinigay ng Diyos, may the best na ibibigay ang Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Jesus' first public miracle was not performed to rescue hospitality or display power. When He looked deeper, we see that Jesus used this miracle to demonstrate His offer of abundant life. Hindi natin manamnam ang ligaya ng kaligtasan kasi marami tayong higit na tinitingnan. Samantalang ano man ang mangyari sa buhay na ito, hindi tayo kayang tikisin at tiisin ng Diyos. Ako yun ang prayer ko eh. Sabi ko, Lord, kahit kailan di mo ako tinikis at tiniis. Kung may mga kabiguan man, malami kong pinanalangin na hindi niya binigay at tiningi, pero mas marami pa rin binigay ang Diyos na hindi ko hiningi. Amen po ba? Christ is God's answer to our doubt. Okay, pangatlong puntos na to.
Una, ang tanong ko kanina, sino kailanman sa atin ang hindi nagkaroon ng struggles? Pangalawa, sino kahit kailan sa atin ang hindi na-disappoint? Na-disappoint ka ba sa anak mo? Na-disappoint ka sa asawa mo? Na-disappoint ka sa trabaho mo? Ang malupit na to, na-disappoint ka sa sarili mo. Pangatlo, Christ is God's answer to our doubt. Kahit sino dito, hindi maaaring sabing, kahit kailan di ako nagduda. Hiramin ko lang yung testimony ni Roma. Si Roma po ay sa kasagsagan ng paggagawa ng report, ay nag-apply nag-enroll kukuha ng civil service. Dapat mag-review. Di ba dapat pag mag-exam ka, magre-review? Wala akong oras at panahon, saksiyo ako doon. Dahil inaayos ang report for 5 years. Ipipresent ko po yan sa ating Vice President at sa ating MIS district. So inayos, alam nyo ho yan lahat. So buong isip, puso, kaluluwa, nandoon sa report. Nagdesisyon siya, hindi na ako kukuha ng civil service. Sabi ko, bayad na yun, di ba kayo? Kahit 500 yan, sabi mo kumuha. Sabi mo, laruin niya na lang. At least kumuha siya. Wala, from nothing. Wala siyang, wala. Sabi niya, alam niyo, Pas, nung sasakay nga ako ng sasakyan, nag-grab ako, disappointed po ako. Bakit? Ako pa ako nagturo sa grab kung saan ako pupunta. Kaya distract po yung spirit ko. Isa pa po, wala akong tulog. Sumagot lang ako na sumagot. Until now, ayaw i-post na pasado siya. Hanggang ngayon, di makapaniwalang pangalan niya yung Romalyn Dixon na nakapasa sa civil service. Don't get me wrong. Napakarami pong buong puso't buong isip nag-review. Sabi nga niya, mayabang po bang tingnan? Wala bang pabor yung hindi nakapasa? God's time is perfect time. Not too late, not too soon. Alam niya kung kailan i-deliver ang pagpapala. Do not disappoint. Do not be discouraged. Sabi ko, ang gara nung iba, no? Ako nga bagsak ako sa board exam, nakipag-away pa ako sa Fatima, tsaka po dun saan yung lugar na kinukuha ng lisensya? Sa PRC eh. Sabi ko, Miss, wala po talaga, bagsak po kayo. Hindi, nararamdaman ko nakapasa ako, gawa ng demonyo yan. Sabi ko pa nung araw, bakit 40 days ako nag-fasting eh? Nung ko lang napagtanto, fasting is not the answer. Gusto mo mag-asawa, mag-aayuno ka. Gusto mong yumaman, mag-aayuno ka. Gusto mong ma-deal yung project, mag-aayuno ka. Fasting is not the answer. Ang pag-aayuno, ito ay pagtatabas ng ating mga maling pagtanaw sapagkat nagsasakripisyo ka, ibinabababa mo ang iyong laman. Sinasubmit mo sa Diyos ang iyong kalooban. Ang pagpapasti ko yan para sumagot si Lord. Walang review, nakapasa. Sabi ko kanina, nag-uusap kami ni Pastor Michael, Pastor, si Jesus ang nag-adjust sa inyong dalawa ni Roma. Si Roma pala ako, tawag dito, ang mga, kulang 10 times ka bang nag-exam? Nasaan ba si Roma? Ha? 9 times nag-exam. Pang 10 pumasa. Diba? Sabi ko 500, tapos yung hirap ng kalooban, prayer request. May mga time hindi nagpa-istorbo, nag-review. May mga galawang Diyos na hindi mo maintindihan at maunawaan. Pero may mga aral ito, tinuturuan ka. Sabi ko kay sabihin mo sa kanya, tayo na lang yata nanampalataya para sa kanya. Si Pastor Michael, sabi niya, kukuha ako, pumasa't hindi ito, mahalaga kumuha ako. Kesa naman nalagpasan ko galaw ng Diyos. Pero mo ginawa ng Lord. Sa napakaraming panahon pagkuha ng civil service, bagsak ng bagsak. Tapos nung ship kumuha, bagsak uli. Pero nakapasa, bakit? Nagkaroon po ng isang pagkakataon na lahat ng 50 years old at 10 taon na nagtatrabaho plus 10 sa civil service. 72 plus 10, 82. Diba? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Diba mga, Christ is the answer. Yung doktora natin na magiging opto, kailangan nang bumili ng equipment. Ang mahal, 50,000. Wala silang pambili. Si Ate Noemi yun. Sabi niya, saan tayo kukuha? Saan tayo? Hindi nila alam paano sila uutang. Biglang tinawagan na may Kawayan College, itong ating CPA. Nagpunta siya. Binigyan ng tseke. Tulala, ba't ako binigyan ng tseke? Wala siyang malamang sagot. Binigyan ng school. More than dun sa 50,000. Nakabayad pa ng Cebu. 3 sila. Fully paid. Blessing attack. Miracle money. God's favor. Uncommon favor. Hindi mo inasahan, hindi mo inisip. May ibang his thoughts is higher than her thoughts. Kilalanin
Dadalangin lang natin ang Diyos that He is the answer. Nothing more, nothing less. Bahala siya. Siya ang tutugon. Pero mo pakialaman ng Diyos, oy, mauubos na alak. Mauubos na alak. Yung tubig gawing alak. Dududa ka pa ba? Christ is God's answer. Sabi mo sa katabi mo, duda ka pa ba? Meron po isang matalinong tao, may sakit ang kanyang anak. Sa book of John chapter 4, beginning verse 47 to 53, almost die. Pinag-pray ni Lord. Nang umalis na po ito, malayo ang lakbayan, nakita niya, galing na yung anak niya. Sabi niya, kailan bumangon yan? Yesterday. Anong oras? Ganito. Yan yung oras na pinagaling ng Panginoon sa pamagitan ng salita ang kanyang anak. Dududa pa ba tayo? Alam niyo po ba, ang pagdududa ng madalas ay malaking kasalanan sa Diyos. Kayo, mag-asawa kayo, magdudahan kayo na magdudahan. Hindi kayo aabot ng dekada. Di ba? Nasaan ka? Sa bahay lang. Oh, sige, sure ka? O, sige nga. Video call nga tayo. Tingnan ko nga. May baong kampanyo, kakulay ng kurtina ng ano nyo. Kurtina ng bahay nyo, i-stapler mo kung saan. Ito, di ba? Kurtina natin. Dudahan. Kapag ang pag-ibig at relasyon ay puno ng pagdududa, hindi tatagal yon. Ang relasyon natin sa Diyos, kapag pinagdududahan natin ang mga kaya niyang gawin, mabubuhay tayong malungkot sa bibi ng pag-aalala. Puno ng pagkatakot sa buhay na to. Ang dami kaya nakakatakot na ngayon. Ang dami na kaya nga tayo, di ba, next month, start na tayo ng fasting, pati social media. Oh, naku, sabi ng mga kabataan, wala Facebook, walang Twitter, walang ganon, Instagram, etc. 5 days, ahalis ka muna sa mundo ng social media, malibang email, tsaka messenger. Once a year lang naman yun eh. Tapos sasamahan mo pa ng Daniel's fast. Naku po, yung iba, hallelujah. Kagabi, habang nagdidiscuss si Pastora Kay, sabi ng iba, ganyan na ng ganyan. Nasa inyo na yun kung susunod kayo. Daniel's fast. Ano hamon ko kagabi? Bago mag 10 days, magpa-laboratory kayo, ha? After 10 days ng prayer and fasting, pa-laboratory kayo. Kundi po bumagsak, kundi umayos ang cholesterol nyo, sugar, blood pressure, nawala ang mga skin disease nyo. Hindi totoo, Bible. Alam nyo yung kasagsagan na magaganda ho tayo? After Daniel's fast yun, ha? Pakita mo ngayon ang picture natin dyan, Charlene, nung magaganda tayo nung araw. Mas maganda tayo ngayon. Amen ba? Dumating ba na nagdududa na po tayo sa mga panahong pagdududa? Tingnan po natin ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Christ is God's answer to our desire. Everybody say desire. Marami po tayong desire sa buhay. Marami tayong mga pangarap, ninanasa. Hindi ho naman masama yan eh. Lagi ko sinasabi, hindi naman masamang magnasa na, may iPhone 16 na ngayon. It's okay. Kung kaya naman, at natapos mo lahat ng obligasyon, do it. Ano coach ko sa mga YN? Magtira kayo sa sarili nyo. Magtira kayo sa sarili nyo. Huwag nyong dahupin ang sarili nyo. Paminsan-minsan, kung pasakto lang yung sweldo, paminsan-minsan, meron kang araw ng pagmi-milk tea kung gusto mo na milk tea. Ako, diba, sinabi ko sa inyo, may sweldo ako sa sarili ko. Wala ho akong katulong. Ako naglalaban, nagluluto, naglilinis. Hindi naman ako pinasusweldo ni Pasca. Yung binibigay ni Pasca, pambayad ho namin ng bahay. Yung binibigay ni Pastor dyan, pambayad namin ng kuryente. Yung meron ako, pambayad po ng ibang mga pangangailangan namin. Paano naman pag kumuha ka ng katulong? Pagising nila, may piritong itlog na, kahit ba puro itlog sa umaga. Pagising mo, kakain ka na lang. Uurungin mo. Kaya I say, sabi ko, sige, sweldo mo to, 1,500 to 2,000, pang riban mo. Pambili mo ng Eskinol. Pampaputs pa mo. Pero may mga time, wag ka munang susweldo, ha? Mataas ang kuryente. Dodoblehin natin next month. Ako lang po yun. Kasi minsan, masyado nating dinedrain ng sarili natin. May mga time na i-reward mo yung sarili mo, i-congrats mo yung sarili mo pagkatapos ng pagsubok. Sabi mo sa sarili mo, congratulations myself. Napagtagumpayan ko yung nakakapikong kong asawa. Ha? Congratulations, natawid ko yung pagsubok. Hindi ako nahahalataan. Congratulations. Kasi may mga pagkakataon ng buhay natin, minsan yung mga ninanasa natin, talagang minsan bibiguin tayo eh. Minsan para bang pagkakaitan tayo, pagdadamutan tayo. Kasi mali yung pinagnasahan mo, hindi lahat ng gusto mo magpapasaya sa'yo. At hindi lahat ng gusto mo kalooban ng Diyos.
If we delight ourselves unto God, He will give the desire of our heart. And di ba, kahapon po baka nanonood siya ngayon, sa worship revival concert, madilim. Naka-face mask pa ako. So, nandun ako sa dulo ng pader. Tapos may ilang kabataan, nagikik na hagikik. Sabi niyo, gano'n ang gano'n. Sabi ko, bakit po? Pwede pong magpa-picture. Sabi ko, madilim na, nakilala pa ako. Sabi ko, sure po, sir. Sabi niya, hindi ko po kayo malimutan. Sabi ko, mga mensahe po ng Panginoon sa inyo. Sabi ko, alin parte doon? Yung po bang sa sobrang gusto nyong sumikat at sa gusto nyong lumigaya at gusto nyong yumaman, gusto nyong mag-artista kahit bold star? Tawa ako ng tawa. Sabi niya, may iisip po pala yun kapag blind. May iisip natin ang mga maduduming kaisipan para lang makuha ang ninanasa ng ating puso na sa tingin natin ay tama dahil iyon ang magpapasaya at magpapaligaya. Pero trap po iyon. Tandaan nyo, hindi lahat ng desire makakatulong. Kaya sabi ng Lord, akin na yung desire mo. Nahirapan ka ba sa desire mo? Napaka-KJ ng desire mo. Ang dami mong hindi ma-enjoy kasi may gusto kang pinagtutuunan. Nagiging killjoy ka sa sarili mo. Nagiging madamot ka sa sarili mo. Kasi merong isang pinagtutuunan ka na ito yung pinakananasa mo. Ang dami tuloy na lumalagpas na pagpapala na hindi mo nakikita. Do you remember yung illustration ko? Nung misa sumakay kami sa cable car, ang sinamahan ko, mga lalaking matataas. Sabi ko, tara, sakay tayo sa cable car. Ayaw nila. Particular si Paul yun. Sabi niya, Pas, baka tumaas ang blood pressure mo, nakakalula yan. Sabi ko, hindi. Naka-cover naman eh. Tara, malalaman natin nakalulula. Tsaka nandun, at tsaka, okay naman. Pas, iniisip kita, sabi pa ni Paul. Sakay kami sa cable car. Pagdating doon sa cable car, grabe, napakalalim pala, tsaka bangin-bangin. Eto ka mo, nandun ako sa stribong ganyan. Sabi ko, Paul, nakikita mo ba? Taas pala natin, no? Pag bumagsak pala tayo rito, patay agad tayo. Walang kumikibo sa likod ko. Sabi ko, grabe, tusok agad tayo dito. Talaga namang real talk lang ako. Pag bumagsak pala doon, basag yung salamin ng pinaka-cable car. Patay ka agad. Sabi ko, wala nang panahon ng pagre-repent. Sabi ko pang ganun. Makita-kita ko, nakapikit pala lahat ng kasama ko. Sabi niya, imagine, 15 minutes sa cable car, wala silang nakitang maganda. Umikit lang sila. Dinama ang nakakalula at nakakatakot. Kung pinikita ni David si Goliath, di niya makikita ang pinakamatinding labanan sa buong daigdig na naganap. Isang Goliath at David. Napatay ng isang musmos. At ang ginamit lang ay tirador at nang bumagsak. Ang talinong bata. Ang minaster niya, ito lang armas ko, edi pagbubutihin ko na, wala naman pambili ng tabak na malakit espada. At ito lang talaga gamit ko. At nasa gubat lang ako para bantayan ang lahat ng alaga ko. Minaster niya. Kaya niyang sumintido. Kaya niyang, parang baril na pinagbuti niya. Kaya sintido ang tinamaa. Pinakamaselang bahagi ng ulo, nahilo. Kaya pagka may Bible test tayo, ano ang nakamatay kay Goliath? Tirador. Hindi. Bagsak ka agad. Pinutubulan ng ulo. Dahil yun ang pinrapisay niya. Sabi niya, kukunin ko yung katawan, pakakain ko. Diba? Pakakain niya daw sa butike? Buitre. Amen. Diba? Dineclare niya. Hindi ho siya basta nagduda. At ang pinakananasa niya, matapos niya ang laban, maparangalan si Kristo. Ang Lord. Amen po ba? Wala siyang ibang magtapos kayo ng trabaho, galingan nyo, palakihin ang sweldo to glorify God. Hindi yung babalikan ko ng api sa akin. Amen. Sabi ko nga po sa mga anak ko, kapag may pagkakataon, go. Hindi nakaka-bless yung, alam nyo, praise God, kahit wala kaming makain, masaya kami. Ay, hindi na ako maging Kristiyano. Kailan nakasayang walang makain? Yan yung biyayang panglupa. Alam mo, kami mag-asawa, palibasa mahal na mahal namin ang isa't isa. Kaya kahit naghihirap kami, payapa kami. Kailan nakapayapa ang paghihirap ng buhay? Minsan, binibigyan lang natin ng rason, na maling rason at maling dahilan, yung sitwasyon ng buhay natin. Kesa itama. Sa totoo lang, ang motivation ko, ito lang magpapastor ako, hindi ako pababayaan ng Diyos. Nothing more, nothing less. Yun lang. Wala akong specific na payayamanin ako ng Diyos, papupuntahin ako sa iba't ibang bansa. Wala. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Yun lang, yun lang.
sa lahat ng laban ng buhay, sa lahat ng hamon ng buhay, hindi ako pababayaan ng Diyos, hindi ako iiwan ng Diyos. Ito pa hamon ko kay Lord Pag naramdaman ko po na iniiwan mo na ako at pinababayaan mo na ako, Lord, iiwan ko paglilingkod. Tingin niyo, for 35 years, iniwan ko. Kasi naramdaman ko yun Naisip ko at nakita kong kailanman ay hindi marunong magpabaya ang Diyos. Christ is the answer. Amen. John 6, 1-4, sitwasyon, konti na lang. Nakita po natin dito na matapos po ang paglalakbay ni Jesus sa maraming tao at nagpagaling, dumating sa point na magpapahinga sila. Napunta sila sa ilang na lugar, pero sinundan sila ng tao. Pagkarami-raming tao, heto na yung problema. Dapit hapon na, magugutom na. Hindi na sila pwedeng umuwi dahil nasa ilang na lugar na sila. Sabi ng mga disipulo, naku, magkakagutom na po yan, gutom na po tayo. Ano gagawin natin? Kayo magpapakain sa kanila. Siguro nakita po nitong disipulo, paano pakakainin? Wala nga akong hawak. Ano desire ng Lord? Kayo ang magpapakain sa Kanya. Hindi ko hinayaang sumunod ang libo-libong taon yan para lamang magutom. Imagine mula sa, sumunod sila Napunta po kami sa lugar na yon, modern na, pero talagang magugutom ka. Kasi ilang Tapos ilang oras nang gutom sila. Heto problema, kakainin. Kayo magpapakain. Desire ng Diyos, buhayin tayo araw-araw. Amen? 5 tinapay, 2 isda. Gilingin mo man yan, hindi kakasya sa ating lahat. Maglabas ka ng 5 tinapay ngayon, Ellen. Durugin mo at pakain mo sa lahat. Hindi makakain lahat. Ilan lang tayo dito? 2 isda, gilingin mo, hindi kakasya. Pero higit sa 5,000, at ano ginawa? Hinagisan lang ba? O kain kayo? Hindi. Pumwesto kayo. Lumagay kayo sa madamong lugar. Magkumpul-kumpul kayo. Group yourself into 10. The boat is sinking. Group yourself into 20. Nag-SOS, nag-accelerate ang mga disciple. Nagkainan. Ang sarap tingnan, no? Habang papalubog ang araw, nakaupo sila. Ang lamig ng panahon na habang kumakain sila ng mainit na tinapay at malasang isda. Hindi ko ma-reconcile yun Paano pinalaman yung isda sa tinapay? Pero pinapalaman ko yung sa sardinas. Di ba masarap sa tinapay? Mainit. Kaya minsan, pagka meron akong pandesal na mainit at sardinas na pinapalaman, ninanamnam ko, kaharap ko si Jesus. Hindi po. Kasi hindi po, 5 tinapay at 2 isda. Hindi bibigyan kita ng abundant life. Hindi basta tinawid mo lang ang araw na yon. Naibsan lang ang gutom mo, kundi nasiyahan ka. Real talk lang. Sino rito kumain, nabusog pero hindi nasiyahan? Sayang, sana pala. Nabusog lang ako, hindi ko gusto yun. Minsan yan, problema po namin pag magpa-family date kami Okay, saan tayo kakain? Sabihin nung isa, gusto ko sa ganito. Gusto ko 4 kami, hindi kami nagkasundo-sundo. Paano pa tayo nag-date? Ang gagawin namin, sige, ako masusunod, dito tayo sa resto na to, magsipag-take out kayo. Tapos order din ako sa resto na yon. Magsasama-sama tayo. Pero ito, isang pagkakasundong 5 tinapay, 2 isda. From heaven, nag-enjoy sila. Di ba gusto ng Lord, nag-enjoy tayo? Sabi mo sa katabi mo, nag-enjoy ka ba sa buhay? O, ang dami pong issue niya sa katabi mo. Pag maraming issue ang isip, hindi mag-enjoy. Kaya sabi nila, okay, enjoy the meal. Diba? Habang sila, siguro si Jesus habang tinitingnan na, okay, nakakain na lahat, okay. Tapos na kumain, okay. Marami natira? Yeah, okay. Sharon Cuneta tayo! Saka nakakitang di mo nag-expect. Kumain ka na, may pauwi ka pa, na-rest ka pa, may gumaling pa. Ganun ang gusto ng Diyos. Nandyan po ba kayo? Hindi yung habol ng habol. 17 ka pa lang, mukha ka ng 48. May battle na ngayon dyan, di ba? Pinapipila kang pilid sa senior citizen. 40 nga lang ako, ano ba? Ay, sorry po. Eto, malupit. Pinapipila ka. Bakit kala? Buntis ka. Hindi mo talaga ako. Yun na masakit. Nandiyan po. Sorry po. Di ba? Di mo naman kung magagalit ka. Huwag ka magalit kasi real talk lang. Kasi akala talaga buntis ka O di sabihin mo, desire ko po, kaya lang di pa timing. Labanan mo! Diba? Pagka sa reunion, laging tinatanong, kailan ka mag-aasawa? Sabihin mo sa kanya, sa 1 taon,
Talaga? Naiinip ka na? Kamainip. O sa isang taon, pag tinanong uli. Sa isang taon uli. Hindi yung ayaw mo matin-reunion kasi napagtutuunan, hindi ka parang nag-aasawa. Labanan mo ang buhay in a positive way. Amen. Yung ako matin lang, nakikita akong wala pa akong jowa, wala akong asawa. Laban lang sa buhay in a positive way. Because Christ is the answer. Amen. Amen ba? Palapakan natin si Lord. Konti na lang ha, konti. Bigyan mo pa ako 3 minuto. Christ is God's answer to our despair. Christ is God's answer to our despairs. Ang Diyos kasi, kapag dumarating sa punto ng buhay natin, na nasa gitna na tayo ng kalituhan at kawalan, at hindi na natin alam ang gagawin natin, nadi-despair na tayo sa buhay, to the rescue si Lord. Kailan pa nahuli si Lord? Sige nga, bago tayo tumawid na tayo ng 46th anniversary ng JIL, nagkulang ba si Lord? Na-late ba si Lord? Ako ho noon ay binigyan ng boyfriend ni Lord at the age of 23. Gusto ko mag-asawa agad ng 22. Gusto ko nga 20 lang mag-aasawa na ako. Kasi para bata, lumalaki yung mga anak ko, para kami magkakaibigan lang. So sabi ko, ano ba hihintayin namin? Stable jobs, financial stable? Sabi ko, pero yung mapapangasawa ko, kailan yayaman to? Yun lang nga sa isip ko. Sabi ko, hindi ko naman masabing kailan mo ba ako pakakasalan, sobrang mahaba na ng hair niya. Diba? Taon-taon kumukuha ako ng ninong-ninang. Abi, taon-taon namamatay yung mga gusto ko nung ninang-ninang. Pero naka 23 years old ako, naging mag-boyfriend kami. Kala ko pakakasalan ako at the age of 24. Pinakasalan ako at the age of 29. Ang layong-layo. Tapos yung pakakasalan ako, 5,000 pera. Akala ko marami nang naipon. Ito pa, sabi niya, saan mo gustong ang reception? Pag tinanong ka ng lalaking ganyan, may ipon. Tinanong saan daw ang reception. Sabi ko, huwag na tayo mag-garden wedding. Arkila na lang tayo ng isang lugar ng aircon. Sige. Ilan ba gusto mong ibitahin? Mga 300 to 500. Sabi ko, pwede na tayo mag-withdraw. Then kumuha na ako ng Makita-kita ko 5,000 pera. Sabi ko, Dad. Sabi ko, ang tawag ko sa kanya, sweetheart, 5,000 lang to. Sabi niya, ang tingin ko dyan ay 5 milyon. Bakit di ko nakikita 5 milyon yan? Kasi gamitin mong mata ng pananampalataya. Sabi ko, kung alam ko lang ganito ka-extreme itong mapapangasawa ko. Pinagtagal ko, mahal ko na eh. Ito yung divine trap in love. Kasi kahit kailan, di ko tinanong kung may pera ba siya. Siyempre, kapaan na lang to. Kasi pinapakain ako sa Max. Ganon, Jojo. Pinapakain ako sa Max Restaurant. Tapos pupunta kami sa, siya pa, kaya bibili ako ng blouse, hindi ito siya nakatambak-tambak lang. Tapos lahat ng workers, niririgaluhan ni Pastor dyan. Ganon, Jojo. Grabe. Tapos magpapakasal kami, 5,000 lang yung pera. Sabi niya, manampalataya ka. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Parang gusto ko na talagang umayaw. Tapos saan mo ako titira? Sabi niya, 2 months from now, kukuha tayo muna ng apartment. Nangyari naman yun, 2 months from now. Nung ikasal namin, kuha kami ng apartment, siya tumutuloy. Hindi tayo uuwi sa inyo, hindi tayo uuwi kahit kanino, kuha tayo apartment. Pagkatapos sabi ko, paano na to magbabayaran na ng wedding gown? May ginamit si Lord. Papunta na akong simbahan, naka-black shoes ako. Bago ako umakyat ng car, tumatakbo. Nirigaluhan ako ng sapatos. Pagdating na mismo sa harapan ni Pastor Joey, nang hiram lang kami ng wedding ring. Pakita-kita ko, hawak na hawak ni Giben. Muntik pang winala ni Giben yun. Tatanda mo ba yung Giben? Pinaganon-ganon yung wedding ring ko. Siya yung aking Tapos nilagay na uli, wedding bearer. Pagdating mo doon, pinapalitan. Merong isang platero. Sabi niya, Pastora, pasensya na late. Eto, hanggang ngayon, suot ko pa yung wedding ring. Sabi ni Pastor, di ba? Sabi siya, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Sabi ko, paano ka nag-ipon? Nag-ipon ako ng lakas ng loob, pananampalataya, dahil kahit ano mangyari sa pagbabarbero ko, hindi kita kayang pakasalan, hindi kita kayang buhayin, pero bubuhayin ka ng Diyos na paglilingkuran natin. Ganon, Jojo. Diba? Hindi ko alam kung may mga lalaki pang ganon na 5 taong kaming naging magnobyo, 2 beses lang akong hinalikan. Kaya mo yon, Roland? Sa labi, nung kami nasa harapan na ni Pastor Joey, sa noo, nung siya'y mamanhikan. Sabi ko, meron palang ganun tong lalaki.
Sabi ni Pastora, kahit sabi ko, ganyan ang hanapin niyo, Mami, para mahirapan tayo. The rest is history. For the glory of God, nagtuturo po ako ng LCM, Love, Courtship, Marriage, and Datings. Nakakaharap po ako sa inyo. Pero mo, sa totoo lang, magjowa kayo. Nandun siya, sa north siya, nasa isa ko. Takot kami lagi, alam mo yan, Flor. Kasi ang kilala, SOS lang yan. Naku, marami po. Tsaka na natin yung sa love na lang natin pag-usapan yun. Because Christ is God's answer to our darkness. Ang pananaw lang po namin, kapag ikaw ay nasa dilim, mayroong liwanag na laging naghihintay. Madilim ba pasimula mo? Christ is the answer. Dadaan talaga ang dilim, pero may liwanag na laging naghihintay. Dadaan ang paghihirap, pero may kasaganaang laging naghihintay. Huwag niyong hayaan ma-stuck tayo sa dilim. Dilim ng kawalan ng paniniwala sa Diyos. Dilim ng takot at pangamba. Tumakas ka dyan na kasama ang Diyos at itatakas ka niyan para bigyan ng liwanag ang iyong kaisipan. Ako, itong last days, kiniklaim ko yung last days anointing. Na may kakaibang pagpapala na ibibigay ang Diyos. Na siya mismo ang mag-aabot sa iyo. Na siya mismo ang gagawa ng paraan para makarating ang biyaya na hinaharang na sitwasyon at ng pagkakataon. Kapag ikaw ay pagpapalain, walang sino mang makahaharang nito. Amen po ba? Di ba pag mo order lang kayo sa Shopee, Lazada, sarado yung bahay, tatawagan kayo. Tinawagan kayo kasi hindi pa bayad. Pero pag bayad na, o LBC, ma'am, paano po ba to? Hindi basta-basta iiwan yon. Iwan nyo po sa guard. Iwan nyo sa ganito. Nakapangalan sa iyo. Kapag ang pagpapalan ng langit ay nakapangalan na sa iyo, 7 demonyo man ang umahon na hindi ito mahaharang sapagkat ito ay para sa iyo. Amen. Nandyan po ba kayo? Be confident. Philippians chapter 1 verse 6, ano man ang sinimulan ng Diyos, tatapusin niyang matagumpay. Parang malabo ngayon at nagdidilim, pero may tamang panahon sa pagtugon ng Diyos. Christ is the answer. Matatapos po ako sa pagkakataong hahamunin ko po kayo. Kapag ka po ginraduhan ang inyong pananampalataya from 1 to 10, anong grado ng faith meron ka? Pastora, 5 lang eh. Nanganganib-nganib pang ma-4. Pag ginraduhan ang kaligayahan mo sa relasyon mo sa Diyos, anong grado from 1 to 10? Pag napunta ka sa doktor at in pain ka, from 1 to 10, ano po yung pain? Tolerable po ba? Kamusta po tayo yung buhay pananampalataya natin? Kamusta po yung ating pagtingin sa Diyos na siya ang sagot? Sa lahat ng lungkot, sa lahat ng takot, sa lahat ng balisa, sa lahat ng nakalilitong sitwasyon, tanging ang Diyos ang sagot. Uulitin natin, siya ang daan. Siya lang ang pwedeng maging daan sa lahat ng pwede nating lusutan para mapunta po tayo sa tamang destinasyon. Katotohanan, wag po nating hayaang pasinungalingan ng demonyo ang magandang plano sa atin. May pagbabagong magaganap. Magbabago pa asawa mo. Maaayos pa buhay mo. Hindi ko mo produkto ka ng broken family. Broken na yan hanggang sa dulo. Hayaan mong maiba ka. Hayaan mong ikaw ang pumutol ng anumang sumpa na nag-uugnay sa pamilya mo kasi ang katotohanan ay alam mo na. And the life, binubuhay ka pa ng Diyos ngayon. Imagine, nakaupo ka ngayon. Imagine, buhay pa tayo. Yung kay lakas-lakas, natulog nung gabi, inatake, mas bata sa'yo, namatay. Sa bagay sa mga taong may pagkakilala sa Diyos, sa mamatay at sa mabuhay, ay parehong biyaya din naman. Pero ang bawat panahon na binubuhay pa tayo ng Diyos, namnamin po natin ang ganda ng buhay na inihahanda niya sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Talagang may problema. Serye nga ang buhay eh. Ang buhay ay serye ng pagsubok at pagpapala. Sa anumang serye na meron po tayo, Pastora, ang serye ng buhay ko ngayon ay pagsubok. God is good all the time. Dahil dadaanan po lang natin yan. Sabi ko nga doon sa preaching ko, pag sinabing bisita at dumaan, pag 3 araw na nadaan sa'yo, okay pa yan eh. Pagka 7 araw, medyo na, kasi hindi ka na mapalagay, 7 araw, bumisita lang kaya ito. Kapag 7 taon at nasa'yo, wala na, kahit mahal mo pa siya, bisita lang eh. Ganon din ang mga pagsubok. Pati nga pagpapala, bumibisita lang minsan eh. Bibisitahin ka ng ganitong biyaya. Aalis, pero merong ipapalit na mas malaking biyaya at pagpapala. Walang nagpatuloy sa Diyos na hindi pinalalaki ang biyaya at pagpapala, lalo na kung nagtatapat sa Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Tumayo po tayong lahat.
Truly that Christ is the answer. Ano man ang bit-bit natin, dala natin, labanan natin, struggle natin, Christ is the answer sa lahat ng kagipitan. Pupusasan ako, pastora. Lagpas ulo na pagkakautang ko, financial difficulties. Christ is the answer. Hindi natin alam kung paano tutugon ng Diyos. Naalala nyo, may 2 bayarin pa ako nun sa kotse. Ang hirap bayaran. Tinawagan po kami nung agency, nung company. Re-release na daw po yung certificate na amin na yung kotse. That was a long, long years ago. Sabi ko, Dad, hindi pa tayo bayad. 2 o 3 buwan. Ma'am, hindi pa ho kami bayad. Hindi ho namin nabayaran, 3 buwan yata yun. Ma'am, paano mayari? Ito na ho yung certificate. Sabi ko, Daddy, wag tayong pumunta. Pumunta kami, si Pastor dyan nakapila. Nahiya ako, Dad, kilala ko nakikita ko kahit saan Baka mamaya yung teller, kilala ko. May utang pa ako 3 buwan. Ni-release, tumatawa yung asawa ko. Sinabi ngang bayad na daw Sabi ko, sino nagbayad? Cancellation of debt? Cancellation of debt? Hindi ko alam kung paano narito ko yan, pero wala kaming pandaraya. Sinasabi ko nga, may utang pa kami. Siguro nagkaroon ng banal na kalituhan, nalagyan ng resibo. Eto pa, pangalawa. Hindi kami bayad ng apartment, 2 buwan. Hindi kami bayad. Tapos sabi ko, Dad, 3 buwan na to, mahal din no. 10,000, 10,000, 30,000, 9,000, 9 times 3. Mahal nito. Nagpapaaral ako 2 bata, 2 anak ko. Sabi mo, 1 buwan muna. Nagbabayad kami. Sabi niya, 1 buwan muna po kaya ko. Sige. Bakit? Gusto niyo bang mag-advance? Tapos binigyan kami ng resibo. Yung resibo na tugma doon sa buwan na kung dapat, bayad kami ng 3 buwan. Dapat pa 3 buwan yun. Sabi namin, hindi ayaw namin karma yan What you sow is what you reap. Hindi pwedeng naka-jackpot ako, nakaloko ko. Ang pagpapaya lang galing sa Diyos ay walang halong kabalisan. Sabi niya, kulang ko kami ng 2 buwan. Hindi, bayad kayo, di ba? Nasukli. May istoryang sinabi pa yung may-ari. Di ba 2 buwan na kayong bayad? Sabi niya, sige kayo, kung gusto niyo akong doblehin yung bayad niyo, bayad kayo. Ito nga, binigay pa yung Xerox copy ng 3 resibo. Cancellation of debt. Wag na ako umalis, si Darrell. Sabi ko rito, we received the miracle money. Ilang taon na yung ATM mo na hindi ginagamit? Yan yung galing sa company mo. At bago mo, hindi mo na naputol, hindi niya na nakat kasi wala nang laman, 0 balance. Bigla sabi ko, check your ATM. Parang nawala ako sa wisdom noon. Baka nga nag-check kayo, wala naman talagang laman. Itong si Darrell, sige, check ko nga. Nung i-check, magkano laman? 10,000? 12,000? Nagkakandaiyak. Nagkataon lang ba yun? Siguro nagkataon. Nalagyan ng pera ng company. Pero nang makita niya, ang tagal nang nailagay. Ako, hindi ko kayo nilalagyan ng magic sa isip. Hindi ko kayo binibigyan ng anime situation, cartoon o mga pangyayaring mga alamat. But God, Christ is the answer. Yung ang tubig ginawang alak. Umulan ng man at pugo. Nagpakain ng Panginoon ng tao sa pamagitan ng grab. Uwak ang nagdala. Christ is the answer. Huwag nating hayaang lugmukin tayo ng problema na may sagot naman. Walang iba kundi ang pagtugon ng Diyos. Pwede mo bang yumuko tayo at pumikit at sabihin natin ang panalangin to, Panginoong Jesus, kinikilala ko na ikaw ang sagot, ikaw ang tugon, ikaw ang aking kailangan. Sinusuko ko po sa iyo ang aking buhay sa pangalan ni Jesus. Let us worship the Lord our God. Habang inaawit po natin ito, ilagay natin sa kamay ng Diyos ang tugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Panahon na para ilapit natin sa altar ng Diyos ang lahat ng ating hinaing, lahat ng mga kabalisahan, takot, pangamba, lahat ng nagbibigay sa atin ng kabagabagan. Christ is the answer to all our longings. He is a miracle
karababahay. Sino man po sa inyong may sakit, karamdaman, ipatong lang mga kamay sa bahaging may sakit. Sino man po sa inyong nagugulubihanan, nawawala ng pag-asa, Christ is the answer! Manampalataya, manalig, magtiwala na may kayang gawin ng Diyos. We give you praise. We give you honor, Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus. Rabababagaya na mahante. Praise be to you. Lift your hands and declare it. God is a sovereign God. Dinideklara po namin na walang ibang tugon sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Ikaw pa rin, O Diyos. Christ is the answer. May gagamitin kang tao pero ikaw ang tugon. May sitwasyon kang aayusin, gagamitin, pero ikaw pa rin ang tumugon. Mga pagkakataong pagtitiyap-tiyapin mo, mga oras na aayusin mo, mga sitwasyong i-orchestrate mo. But still, you are the answer, O God. Sa mga may bigat, mga mabibigat na dala, may mga lungkot, bigati na nasa puso't isip, hindi mo kaloobang mabuhay kami sa kabalisahan at takot. Tinatakot kami ng darating na panahon na hindi pa naman namin nahaharap. Sa oras na ito, payapain mo ang iyong mga anak. Payapain mo from the crown of our head up to the sole of our foot right now. I declare your presence from the crown of your head right now. Receive the presence of the living God. Open your spiritual eyes, spiritual ears. Let the presence of the living God flow. Christ is the answer. Oh, comfort your sister, your brother, Lord. Comfort mo ang aking kapatid na yon. Strengthen my brother in Christ, my sister in Christ, in the name of Jesus. I-comfort mo, Panginoon, ang nasa gitna po ng matinding kabalasahan, kalungkutan at pangamba. Tulungan mo kaming lumaban at huwag kaming ubusin ang mundong ito. Huwag kaming kapusin sa kalakas ang meron ka. Puspusin mo lamang kami ng iyong pag-ibig. Ang may sakit karamdaman ay pagalingin mo. Ang mga nauuhaw, Panginoon, sa mga bagay sa mundong ito, sa iyo namin maranasan ang uhaw na iyon. Thank you, Lord. We bless your name. We thank you. We declare that Christ is the answer. Jesus is our healer. He is Jehovah Jireh, the Lord our provider. Jehovah Rapha, the Lord our healer. Jehovah Tsidkenu, who always with us. Jehovah Nissi, the Lord our banner, the banner of victory. We give you praise and we give you honor. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless us all.